Samantala, kasunod ng nalalapit na ASEAN integration, puspusan ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan upang makahabol tayo sa mga standards ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kabilang na dito ang pagtungon sa pangangailangan ng working sector at pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Si Waywaya Makalma sa detalye. Patuloy ang paghahanda ng Pilipinas para sa ASEAN integration sa susunod na taon. Kaya naman nagsasagawa ang Development Academy of the Philippines ng serye ng mga diskusyon sa iba't ibang larangan. Una hinarap nila ay mga businessmen, mga kawani ng gobyerno sa seguridad, politiko at iba pa. Ayon kay President Antonio Calao Jr., sa tulong ng mga serye ng diskusyon nila malalaman kung ano pa ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan para ito ay mapabuti pang lalo. This is part of our mandate to get people to understand what this is all about, see whether we're ready for it, what are the gaps, what are the things that have to be done so that we can think as one ASEAN community. We will try to identify specific issues for each of the three clusters so have a more in-depth discussions on, especially those areas where we need to really go farther as a Filipino nation. Kasi each country has to be prepared for the impact of this ASEAN integration. While the other countries are doing the same, the Philippines should also be doing the same. Ayon sa isang pag-aaral, karamihan sa ating mga professional skilled workers ngayon ay hindi kapantay at iba ang kanilang nagiging propesyon pagdating sa ibang bansa. Kaya naman ito ngayon ang tinututukan ni Chairperson Teresita Manzala ng PRC. Kagaya ng mga doktor na nagiging nurse ang kanilang trabaho sa ibang bansa dahil may ilan lang ang kulang sa kanilang kinuhang curriculum nung sila ay nag-aaral. Gayunman, ito ay matagal ng problema at tinutugunan na rin ng iba pang ahensya katulad ng TESDA o Technical Education and Skills Development. Para naman yung ating mga professional, pag lumabas sa ating bansa at magtrabaho sa ibang bansa, ay kung doctor sila dito o nurse, dapat kailangan din magtrabaho sila as doctor and nurse din. Kung yun talaga ang dapat na papasukan nila, kaya tayo ay itong ating tinatawag na qualification framework, pumunta ka man sa ibang bansa, ay kinikilala nila yon na magiging kapantay din ang kanilang mga qualification and competency. So kung halimbawa, kagaya ngayon, may tinatawag na tayo na mutual recognition ng tourism dito sa Asia. Sa pamamagitan nito ay hindi na mabibilang ang ating bansa sa mababa ang tingin patungkol sa ibang isyu at dahil dito ay makakaangat tayo sa mga malalakas na bansa sa ASEAN. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.